Ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa bayan ng Diyos na lilitaw sa kapanahunan ng wakas. Ito po ay nakalagay po sa hula sa Biblia na magmumula po dito sa silanganan. Ngayon mga kababayan, mayroon po tayong gagamiting video na ito po ay in-upload ng MCGI. Ngayon mga kababayan, pakinggan po muna natin ang video, panoorin po natin ng buo upang sa ganun ay hindi po tayo maakusahan na nagpuputol-putol ng video at upang hindi rin kayo ma-distract sa inyong panonood at maunawaan ng buo ang contents ng video na yan. Pagkatapos naman po ay aking lalagyan ng reaksyon upang maunawaan po natin ang katotohanan. Simulan po natin. Atin ang napag-aralan yung mga salita sa Biblia na nagpapatunay na dito po sa Pilipinas, sa dakong ito ng mundo, in this part of the world, meron pong hula ang Biblia na magkakaroon ng pagluwalhati at paglilingkod sa Diyos. At gusto ko pong balikan sandali ang ilang talata para maiugnay natin sa ating pag-aaralan ngayong gabi. Doon po sa Malakias Kapitulo 1, versikulo 11, merong ganitong pahayag dito ang hula ng Panginoon. Pakinggan niyo po. Sapagkat mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hintil, at sa bawat dako ay paghahandugan ng kamangyan ang aking pangalan. Ang sabi ng Diyos, mula ang wika sa from the rising of the sun unto the setting thereof, my name shall be great among the Gentiles. Mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hentil. Kung gusto ko pong mapansin ninyo ang hulang ito, na ang pangalan ng Diyos magiging dakila among the Gentiles. Hindi ho kasama rito ang Israel. Ang tinatawag pong hentil o Gentiles sa Biblia, yung labas na sa Israel. Maaalaala natin na ang unang lingkod ng Diyos ay ang Israel. Ang unang bayan po na naglingkod sa Diyos ay ang Israel. Ngayon, ito'y hula. Maglilingkod naman sa Diyos pero hindi sa Israel. Nasa dako ng mga hintil. Para liwanagin, puntahan po natin ang 8:41 ng unang hari. Pakinggan niyo po, nakasulat. Bukod dito ay tungkol sa taga-ibang lupa na hindi sa iyong bayang Israel, pagka siya'y magbubuhat sa isang malayong lupain dahil sa iyong pangalan, sapagkat kanilang mababalitaan ang iyong dakilang pangalan. Ayun. Meron hong mga taga-ibang lupa, partikular hindi sa Israel, makakabalita ng dakilang pangalan ng Panginoon, ang sabi sa Biblia. Itong mga taga-ibang lupang ito, binigay po ang direksyon sa Biblia from the rising of the sun, mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon ay magiging dakila ang aking pangalan sa mga hentil, sabi ng Diyos. Kaya ho, maiisip agad natin na itong hulang ito hindi para sa Israel ito. Karaniwan po kasi ang hula sa Biblia sa Israel eh. Pero ito, this particular case, hindi po sa Israel ito. Nililiwanag na ito'y hindi sa iyong bayang Israel, sa isang malayong lupain, sabi sa Biblia. Na ito, sa silanganan, sabi, mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hintil. Therefore, ito po ay magaganap ang possibility mula sa silangan at hanggang doon sa kalunuran, sa west. Kung mapapansin niyo po ang direksyong ito, east to west, hindi sa Israel. Ang Israel po kasi nasa east din eh, nasa Middle East. Pero ito, east out of Israel. Ang sabi, sikatan ng araw sa mga hintil hanggang sa nilulubugan niyaon. Magiging dakila ang pangalan ng Panginoon, sabi. At paghahandugan ng kamangyang ang aking pangalan sa bawat dako. Pakiulit mo nga. Sapagkat mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hintil, at sa bawat dako ay paghahandugan ng kamangyan ang aking pangalan. Yan ho yung nung mabasa ng mga paring Katoliko, kumuha sila nung kamangyang, yung alam nyo yon, yung insenso, yung pausok, yung ginagano.
Pinapanood ko yun eh. Kasi nakasulat nga naman, para maging dakila ang pangalan ng Panginoon, para maipakita mong dinadakila mo, paghahandugan mo ng kamangyang ang kanyang pangalan. Pero ang pagkakamali ng pare, nang makabasa ng kamangyang, kumuha nga ng kamangyang, yung insenso sa Kastila. Ganun ho kasi ugali ng pare eh. Pag nakakita ng tinapay, kunin nyo itong tinapay na ito, tanggapin nyo, ito aking katawan. Kumuha rin sila ng tinapay galing sa bakery. Hindi na nila naisip yung tinapay na sinasabi, hindi naman sa bakery manggagaling. Pakinggan nyo ha. Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit upang ang taong makakain ay huwag mamatay. Ang kumakain ng aking laman, Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. kita nyo, si Kristo, ang tinapay na galing sa langit. Hindi sa bakery, nung makabasa ng tinapay yung mga pare, kumuha ng tinapay galing sa bakery, ipinagsusubo. Para nung mabasa yung kamangyang, kumuha ng kamangyang. Alamin nga natin sa Biblia, may hula ang Diyos sa Biblia na yung kanyang pangalan magiging dakila sa mga Gentiles. Tayo, mga Gentiles tayo eh. Hindi kasi tayo taga-Israel. We are called in the Bible as the Gentiles. The Gentile nation are those nations outside Israel. Ngayon, ang sabi sa hula, paghahandugan ika ng kamangyang ang aking pangalan, sabi ng Diyos, sa bawat dako. Ano kaya yung kamangyang na yon na ihahandog sa pangalan ng Diyos sa dako ng mga hintil? Pakinggan nyo kung ano paliwanag sa Apokalipsis 5. At pagkakuha niya ng aklat, ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda ay nangagpatira pa sa harapan ng kordero na ang bawat isa ay may alpa at mga mangkok na ginto na puno ng kamangyan. Ayun, yung mangkok na ginto, puno ng kamangyang. Ang ginawa ng pare, kumuha nga ng parang mangkok na ginto nga, nilagyan nga ng insenso. Pero hindi nila naintindihan yung ginagawa nila. Huwag naman ho kayo magagalit dahil kaya ko lang naman nasasabi, nagagalit sa akin yung isang tatay nung, kasi doon sa Bulacan eh. Hindi ko naman inaatake Katoliko, pinapaliwanag ko lang yung naintindihan ko sa Biblia. May nagalit sa akin. Yung mga anak niyang umanib dito sa amin, pinalayas na lahat yung 3. Galit na galit. Yung pagsasabi mo ng totoo, kinagagalitan ka ng mga tao. Kagaya nun. Nung mabasa ng pare, yung mangkok na ginto, puno ng kamangyang, kumuha nga ng mangkok na ginto, nilagyan ng insenso, saka pinausukan sa altar. Kasi yun daw ang hula sa Biblia. Sa Biblia, tama, may hula. Ang pangalan ng Diyos, paghahandugan ng kamangyang. Kung ipaliwanag sa Biblia, eto, ulitin natin ang 5:8. Na ang bawat isa ay may alpa at mga mangkok na ginto na puno ng kamangyan na siyang mga panalangin ng mga banal. Ayun. Ang kahulugan pala ng kamangyang na nandun sa mangkok na ginto, siya ang wikang panalangin ng mga banal. Kaya yung hula na paghahandugan ang pangalan ng Diyos ng kamangyang, hindi ho literal na kamangyang yun ay mga panalangin ng mga taong banal. Yun ang ihahandog sa pangalan ng Panginoon. Yun ang nasa Biblia. Kaya napupuna ko nga yung pare, kung kumuha sa Biblia, literal. Nakakita sila sa Biblia ng kandila. Naglagay nga ng kandila. Literal, kandila. Hindi dyan sa kabila. Ilang hakbang lang mag-underpass kayo. Nagkatakot-takot ang kandila, walang tigil ang kandila rin. Nakabasa kasi ng kandila sa Biblia. Ano ba yung kandila sa Biblia? May kahulugan yun, di naman yung kandilang gano'n na kung minsan nakakapirwisyo. Pag naiwan mo sa altar at nalikot ng pusa, pagdating mo, uabo na ang bahay mo. Kung minamalas-malas ka, pati yung baboy mo, malilit yun ng di oras eh. O, hindi ba gano'n eh? Kasi nakakita ng kandila, nilagyan nga ng kandila eh. Mali yun. Ngayon, yung kamangyang na ihahandog sa Diyos sa mga hintil mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, ang kahulugan pala no'y panalangin sa Diyos ng mga banal, yung kamangyang. Kaya po, dito may hula na sa mga hintil, sa dakong silangan ng mga hintil, sakop na po ang Pilipinas doon, meron talagang mga taong maglilingkod sa Diyos. Ngayon, establisado na sa ating napag-aralan sa Biblia that there are really people in the Philippines that will serve God. Because the Philippines is one of the directions being mentioned by the prophecy in the Bible, and it can be proven beyond reasonable doubt that the Philippines is a part of God's plan for salvation. Pero, kung dito sa Pilipinas magkakaroon nga ng mga taong maglilingkod sa Diyos, napag-aralan na natin ng nakaraang 2 linggo. Sino kaya ngayon sa mga existing denominations dito sa Pilipinas? Yung mga sa Diyos.
Sabi ng mga Jehovah's Witnesses, sila raw yun. Sabi ng mga Sabatista, sila raw yun. O kami, ano sasabihin ko? Natural, sasabihin ko rin. Kung nasa katinuan ako ng isip, ano sasabihin ko? Siyempre, sasabihin ko, kami yun. Tama o hindi? Dahil kung hindi kami yun, ano ginagawa ko rito? Ba't ako nagdadaldal dito? Hindi ba ganon? Isipin nyo, mga kababayan. Kaya, natural lang sabihin ng bawat isa, siyaan sa Diyos, siyaan tama, at doon hindi tayo nagagalit. Bakit sila ganon? Kasi naniniwala sila, totoo yun eh. At hindi ko sila sinisisi ron. It is their right to believe. And they are in their right senses to believe that they are in the truth. Amen? So am I. Di ba? Ako'y nasa tamang pag-iisip ko rin kung sabihin kong kami ang katotohanan. Amen? Di ba? Pero, it is not a question of what you believe and what you say. It is a question of truth. Sino ang pinatutunayan sa Biblia na samahang sa Diyos? Gusto nyong makilala, mga kababayan? Yung samahang sa Diyos, ayon dito, wag natin papangalanan. Lagyan lang natin ng mga palatandaan. Kayo na umalam. Payag ho kayo? Eto, limbawa, sinong santo ang may aso? O, kita nyo, di alam nyo kung sino yung santong may aso. Si San Roque kasi, kung kilala nyo, di ba may sugat yun dito? Nakalilis, ganon. Tapos yung aso naman, ando sa harap niya, dinidilaan. Sabi naman ni San Roque, nakaganon siya. Ang ibig sabihin, San Roque, luhod kayo ng luhod sa akin. Yung sugat ko, hindi ko mapagaling. Doon kayo lumuhod. Yun ang sabi ni San Roque. Sinong santo ang may apak-apak na ahas? Ano? La Purisima Concepcion. Tama, hindi. Sinong santo ang nakasakay sa kabayo? Na pagkapamananalangin ka, hindi mo naman pwede pakiusapang, hoy, paalisin mo naman muna yung kabayo mo, ako'y luluhod, pati kabayo naluluhuran ko. Sino yon? Si Santiago, apostol. Diba? Kaya sasabihin ko yung palatandaan, kayo na lang manghula ng santo. Ayun po, ang ating gagawin ngayong gabi. Babasahin ko ang mga palatandaan sa Biblia na nagpapakilala ng isang samahan. Kung ito nga'y sa Diyos, kayo na lang ang bahalang mag-isip. Hindi ko sasabihin kung alin yon. Kayo na ang bahala. Kung kanino lalapat, payag ko kayo? Oo, ako naman eh. Hindi naman ako matigas eh. Ang kalooban, ako'y bukas puso sa Diyos. Na pag sinabi ng Diyos, kahit ayaw ko, gusto ko na rin. Ganon. Di ba? Totoo, kung sabihin ng Diyos, huwag akong kumain ng kanin, hindi ako kakain ng kanin eh. Kahit na ako'y Pilipino eh. Eh kasi, kahit naman di ka kumain kanin, mabubuhay ka pa rin eh. Ako'y napatunayan ko nung ako'y magkaroon ng sakit sa puso nung araw eh. 1979 eh. Ako'y ooperahan sa puso, wala lang kong pera eh. Hindi ako nagpa-opera. Sabi ng doktor ko, magbawas ka ng timbang, huwag kang kakain ng kanin. Ang kinain ko, puro ano lang, gulay, prutas, isda, prutas, walang mantika, puro bawang. Bawang, kain ng bawang, kain ng aspirin, kain ng bawang. Ha? Awa ng Diyos nung 1978 yun. 1981, nakakatakbo na ako eh. Sa awa ng Diyos. Walang operasyon. Nakakatakbo ko eh. Nung hindi pa ako nagte-therapy, 3 lakad ganun. Hingal ako. Yung pala, rheumatic heart daw yun. Ha? Yung tumitigas ang valvula ng ano. Kaya napatunayan ko noon, sa loob ng 3 taon, kung kumain man ako ng kanin, 1 kutsara lang eh. Natatakot pa ako noon. Pero kinakain ko, puro gulay, puro prutas. Awa ng Diyos, nahinto yung aking rheumatic heart. Kaya po pwede tayo mabuhay ng walang kanin. Eh kung sabihin ng Diyos, wag na tayong kakain ng kanin, pwede naman yun eh. Masyado lang tayo matigas ang ulo eh. Adan, lahat ng bunga ng punong kahoy sa halamanan, makakain mong may kalayaan. Ito lang ito, wag mo lang kakainin to. But kung alin yung ayaw, ipakain siya nila mo lang mag-asawa. Ayun, napasama tuloy. Ganun lang kasi tayo eh. Masyado tayo. Ayaw natin na madidisiplina. Sinabi na nga eh, no overtaking. Overtaking pa rin. Wala tayong galang sa batas. Karaniwan sa tao. Walang galang sa batas. No littering. Bawal magtapon ng basura. Eh, titingin muna siya sa pinto. Bawal magtapon pag may makakakita eh. Pag wala, dali-dali. Yun, ganun ang tao. Kaya, ako'y natatawa eh. Sa Katoliko, bawal magsugal eh, kala nyo? Basahin nyo katisismo, bawal ang sugal. Kaya, aalamin ho natin sa Diyos, Diyos, sino kaya totoo rito sa aming bansa?
Lahat ho ito yung mga totoo eh. Pero kailangan patunayan eh. At ang magpapatunay, hindi yung bunganga ko. Ang dapat magpatunay, ang bunganga ng Diyos. Amen? Sa Biblia. Kailangan ng Diyos ang magsabi. Bakit? 18 ng 2 Korinto. Pakinggan nyo nakasulat. Sapagkat hindi subok ang nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi ang ipinagtatagubilin ng Panginoon. Hindi subok yung nagtatagubilin sa sarili, kundi yaong ipinagtatagubilin ng Panginoon. Hindi ko mo sinabi mo na ikaw ang totoo ka na nga, no? Iba yung sabihin mo na sa Diyos ka. Pakinggan nyo. Ibang yung sabihin mong sa Diyos ka kaysa sabihin ng Diyos na kanya ka nga. Amen? Kahit 1,000 beses mong sabihin na sa Diyos ka, sabi naman ng Diyos. O, di ba Diyos, kami sa'yo, no? Hindi ba? Meron mga sabi sila raw sa Diyos eh. Pero manluloko. Pakinggan nyo. Sapagkat sa gitna ng aking bayan ay nakakasumpong ng mga masamang tao. Sila'y nagbabantay, gaya ng pagbabantay ng mga mamimitag. Sila'y nangaglalagay ng silo. Sila'y nanghuhuli ng mga tao. Kung paanong ang kulungan ay puno ng mga ibon, gayon ang kanilang mga bahay ay puno ng karayaan, kaya't sila'y naging dakila at nagsisiyaman. Mga pastor, nagpapayaman, masasamang tao yan, nagpapayaman, nanghuhuli ng mga tao para magpayaman. Sila ba, nagsasabi ba silang hindi sila sa Diyos? Mika 3:11. Ang mga pangulo niya'y nagsisihatol dahil sa suhol, at ang mga saserdote niya'y nagtuturo dahil sa upa, at ang mga propeta niya'y nanganghuhula dahil sa salapi. Gayunmay sila'y sasandal sa Panginoon at magsasabi, hindi baga ang Panginoon ay nasa gitna natin? Kita nyo, manluloko na eh, pero sumasandal pa sa Diyos. Dinadahilan pa ang Diyos. Sila ay nagtuturo dahil sa upa. Gayunmay, sasandal sila sa Panginoon at magsasabi, di ba ang Diyos nasa gitna natin, ano? Ayan. Kaya nga kung kausapin niya, di ba mga kapatid, tayo totoo, no? Sabi naman ng member, Amen! Hindi ko mo sinabi ng pastor, totoo na nga. Umpisahan na natin yung sinabi ng Diyos. Sino ang sa Diyos? Sa gitna ng lahat ng mga organisasyong nasa Pilipinas, meron ba sa Diyos? Let us now read the possibilities. Sa Biblia. Unang tanungin natin, kailan lilitaw yung sa Diyos? Kailan? Kung totoong magkakaroon ng sa Diyos na samahan sa Pilipinas, kailan siya lilitaw? Kailan? Di ba mahalaga yung time element, mga kababayan? Pakinggan nyo. Sa isang talata ng Zacarias 8, versikulo 7. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Hindi ho ako may sabi niya, no? Kung may sabi niya, the God of hosts, the God of Israel. Ano ang sabi niya? Narito, aking ililigtas ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. Ayan. Sabi ng Diyos, ililigtas ko ang aking bayan sa lupaing silanganan. O di magkakaroon talaga ng bayan ng Diyos sa lupaing silanganan. Tatanungin ko kayo uli, mga kapatid, wag naman hong maging masama sa inyo. Nasaan ho ba ang Pilipinas? Di ba nasa silanganan? Sabi ng Diyos, magliligtas yan ng kanyang bayan sa silanganan. Tanong, kailan magkakaroon ng bayan ng Diyos sa silanganan? Kailan magkakaroon ng bayan ng Diyos? Ito ba nung araw pa, nandun na? Kagaya nung inaagaw-agawan nung iba? Kami ikaw ang una. Kami na noong pampanahon ng mga apostol, lumitaw na kami. Sabi naman ng isa, kami lumitaw sa bagsik ng hula. Kaya, si kapatid ay lumitaw noong 1914 kasabay ng digmaang pandaigdig sa bagsik ng hula. Yung paglitaw question na yun sabi ng Diyos, magliligtas sa silanganan, bayan ang ililigtas niya, kanyang bayan. Tatanungin natin ng Diyos, si Ami sabi magkakabayan pala siya sa silanganan. Tanong, ito bang bayang ito, Diyos? Dati mo na bang bayan ito? Pakinggan nyo, sa isang talata ng gawa ng mga apostol, ganito sinasabi sa banal na kasulatan. Sinaysay nga ni Simeon kung paanong dinalaw na una ng Diyos ang mga hintil upang kumuha sa kanila ng isang bayan sa kanyang pangalan.
May hula po pala, sabi ni Simeon, kukuha ang Diyos ng isang bayan sa mga hintil. Therefore, hindi sa Israel ito. Tiyak na tiyak tayo, this is apart or this is not Israel. This is apart from the first congregation. Ito'y iba dun sa una dahil ito'y bayan na gagawin ng Diyos, kukunin niya sa mga hintil. At ito'y pinakita na ni Simeon sa kanyang pangangaral nung una na kukuha ang Diyos ng isang bayan sa mga hintil. Eh ito ba bayan dati ng Diyos ito o hindi? Pakinggan nyo sa 2 ganito ating mababasa kay Pedro. Na Nang nakaraang panahon ay hindi bayan, datapwat ngayoy bayan ng Diyos, na hindi nagsipaggamit ng awa, datapwat ngayoy nagsipaggamit ng awa. nakita nyo, merong bayan na hindi pa existing nung panahon ng mga alagad. Pero magiging bayan ng Diyos at ito nga'y magaganap sa mga hintil. Sabi, kukuha ang Diyos ng isang bayan sa kanyang pangalan sa mga hintil. Tayo po'y kasama sa mga hintil. Kaya ang posibilidad na magkaroon ng bayan ng Diyos sa bansang ito ay hindi very remote. Hindi. Kasi tayo nasa mga kahintilan. Ngayon, ang sabi, sa silangan magkakaroon ng bayan ng Diyos. At itong bayang ito, hindi pa umiiral nung panahon na yon. Eh, kailan ito mag-uumpisang umiral? Pakinggan nyo, sa Jeremias 30:24. Ang mabangis na galit ng Panginoon ay hindi darating hanggang sa maisagawa at hanggang sa kanyang maisagawa ang haka ng kanyang puso. Sa mga huling araw ay iyong mauunawa. Meron ng tinutukoy, mga huling araw, mauunawa. Ano mangyayari pag naunawa na? Basa. At kayo'y magiging aking bayan at ako'y magiging inyong Diyos. Ayan. Magkakaroon ng bayan ng Diyos sa mga huling araw. Pagka naunawa yung kasulatan, magiging aking bayan kayo, ako'y magiging inyong Diyos, sabi ng Panginoon. Kailan mauunawa? Sa mga huling araw. Ngayon, tanong, sa Biblia, ano yung tinutukoy na sa mga huling araw ay may mauunawa at magkakabayan ng Diyos? Sa Biblia, anong kahulugan nun? Mauunawa, magkakaroon ng bayan ng Diyos sa mga huling araw. Anong panahon yon? Pakinggan nyo kay Daniel, Kapitulo 12, ganito ating mababasa. Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paruot parito at ang kaalaman ay lalago. Bebe, At sinabi niya, yumaon ka ng iyong lakad, Daniel, sapagkat ang mga salita ay nasarhan at natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang lilinisin at papuputiin at dadalisayin. Ngunit ang masasama ay gagawa na may kasamaan at wala sa masasama na makakaunawa. Ngunit silang pantas ay mga kakaunawa. meron hong makakaunawa pagdating ng mga huling araw, yung panahon ng kawakasan. Mauunawa yung salita ng Diyos, tapos magkakaroon ng bayan ng Diyos. Kailan ho mangyayari? Sa mga huling araw, sa panahon ng kawakasan. Ano ho yung panahon ng kawakasan? Sabi kay Daniel, sa panahon ng kawakasan, maraming tatakbo ng paruot parito. Ang kaalaman ay lalago. Many shall run to and fro, and knowledge shall increase. Pag-aralan nyo, kailan lilitaw yung pagkaunawa para magkaroon ng bayan ng Diyos? Pagkaho ang karunungan o ang kaalaman ay malago. Ano yung panahon na yon? Panahong maraming tumatakbo ng paruot parito. Doon mauunawa, doon magkakaroon ng bayan ng Diyos. Ang hula nasa Biblia, yung unawa sa salita ng Diyos para magkaroon ng bayan ng Diyos, yung pagkaunawa, lilitaw doon sa panahong marami ang tumatakbo ng paruot parito, ang kaalaman malago. Noong 1940 naman, wala namang maraming tumatakbo ng paruot parito Kayo saksi. Di ba nung araw, trambya lang ano? Aabangan mo pa sa poste di parada. Alam mo? Yung trambya nung araw, yun huy parang train yata yun Hindi ko man nakita yun Pero yun, aabangan mo raw sa poste di parada, sabi ng lola ko. Kahit magpapara ka ng magpapara, pag wala ka sa poste di parada, lalagpasan ka nun. At yun, madalang na madalang. Yung panahon na yun, noong 1914, wala yung maraming tumatakbo ng paruot parito. At ang kaalaman nun, hindi pa ganong malago. Ang katunayan, wala pang color TV nun Di ba? Kaya yung sabi nila, lumitaw daw sila doon sa panahon na yon. Yung inyong claim nagpapatunay na hindi kayo yung hinuhulaan sa Bibliang lilitaw na bayan ng Diyos. Bakit? Masyado kayong advance ang pagkalitaw nyo. Adilintado kayo masyado. Bakit?
Kasi sinasabi sa direksyon ng Biblia, sa timing ng Biblia, lilitaw yung pagkaunawa para magkabayan ng Diyos. Sa panahong maraming tumatakbo ng paro at parito, ang kaalaman ay malago. Malago ang kaalaman. Panahon natin yun, di ba? Ha? Pati mga computers ngayon, kahanga-hanga eh. Ay ako, di ako naniniwala, totoo yung lumitaw noong 1914 eh. Pagpaumanhin nyo. Kasi wala siya sa hula eh. Ang nasa hula, lilitaw sa panahong maraming tumatakbo ng paro at parito. Ngayon talagang marami. Pero mo sa dagat, nagkakabanggaan ng mga bapor. Kung di marami yan, ba't magkakabanggaan niya? Pati ba naman sa langit eh, laki-laki nun na yun eh, aeroplano yung nagbabanggaan pa rin. Sa dami. Kaya, totoo yung sabi ng Diyos, maraming tatakbo, paro at parito. Sa lupa, sa papawirin, pati sa dagat eh. Pati nga sa ilalim ng dagat eh. Di ba? May mga submarino. Ngayon, kailan naganap yan? 1914 ba yan? Ang kaalaman ba nun, malagong-malago na, kagaya kayan? Hindi. Mas malago ngayon. Pati nga, bisipin mo, pati rilo. Pati rilo, may camera na. Ano ba ikang oras, pare? Gaganon niyo rilo sa mukha mo. Pala, kinukulang ka ng retrato, di mo alam. Ipakukulam ka pala. Iba ngayon, kala nyo. Iba. Yung kotse, nandun sa malayong-malayo eh. May pipindutin yung may hawak na eh. Mag-uumpisa na mag-start at lalamig na yung aircon. Bino mo. Iba ngayon. Telepono nga eh. Dati nagmamadali kami. Pagkatatag telepono, bababa ka pa, makikisuyo ka pa doon sa mga tindahan eh. Ngayon, kahit nasa barko, dadayal ka lang. Hello? At mo? Ngayon, natupad yung sinabi sa Biblia, knowledge shall increase. Marami na ngayong wireless. Wireless telephone. Kayong mga cellular phones na yan, kahanga-hanga nga yan pagkakagawa niyan eh. Kahit ka saan doon eh, nakakatawag ka sa bahay eh. Laking ginhawa sa akin yun. Kasi ako pag nasa sasakyan eh, ang aking cellular eh, 4 eh. Kasi pagka tumatawag na ho eh, ako nangangasiwa sa buong Pilipinas eh. Tatawag yung Davao, tatawag yung Cebu. Kahit nasa sasakyan ako, tuloy pa rin ang aming samahan, tuloy ang desisyon. Ibig ko po sabihin, sa pamamagitan ng teknolohiya ngayon, kahit nasaan ka, tuloy pa rin yung pagpapalakad mo ng isang organisasyon. Kahit nga ho, nasa Hong Kong yung mga kapatid, nakakatawag sa akin sa cellular eh. Diba? Tanyo, ang teknolohiya ngayon, makakausap mo yung taga Hong Kong, maririnig nilang nagtuturo ka kahit wala ka rin sa Hong Kong, kahit nandito ka sa Quiapo. Di ba? Bakit? Dahil natupad yung sinabi ng Biblia, lalago ang karunungan, maraming tatakbo ng paro at parito. Doon sa tiempo na yon, ng pag-unlad ng sibilisasyon, doon lilitaw yung bayang sa Diyos. Kaya tanungin na ninyo kung kailan lumitaw yung inyo. Pag ang sagot nyo ay 1900, mali. Ngayon, yung amin ika lumitaw noong 1500, lalo nang mali. Kami ika sa panahon pa ng mga apostol. Ito yan. Sa 28. Meron nagsasabi, sila raw mula pa sa panahon ng mga apostol. Delikado yan. Alam niyo kung bakit? Basa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Bakit sinabi ni Pablo, ingatan ninyo iglesia ng Diyos? Bakit? Aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. Ayun. Pagkaalis pala ng mga apostol, pagkamatay nila, magdadatingan yung grievous wolves, mga ganid na lobo. Kaya kung may relihiyon na umaangkin sila raw ang kahalili ng mga apostol, yon ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. Itatalikod nila ang tamang pananampalataya sa Diyos. Papalitan nila ng katha, 4:3. Pakinggan niyo ang sinasabi ni Pablo kay Timoteo. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. At ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. Kita nyo? Aalisin sa katotohanan yung tenga ng mga tao. Ibabaling sa katha, sa invention, sa sari-saring kathang isip. Ayun ang mangyayari sa relihiyon pagkatapos ng mga apostol. Kaya delikado yung nagsasabing sila sa mga panahon pa ng apostol lumitaw eh. Yun namang naglitawan itong 1900s. Lalong delikado yung mga fundamentalist na yan. Wala sa hula yan eh. Ang hula kasi, lilitaw yung samahang sa Diyos, yung bayan ng Diyos, sa mga huling araw.
sa panahon ng kawakasan. Anong tiyempo yung panahon ng kawakasan? Maraming tatakbo ng paro at parito, ang kaalaman ay lalago. Ano pa ang sabi sa tiyempo na yon? Marami ang lilinisin. Ngunit, ikaw o Daniel, 9. At sinabi niya, yumaon ka ng iyong lakad, Daniel, sapagkat ang mga salita ay nasarhan at natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang lilinisin at papuputiin at dadalisayin, ngunit ang masasama ay gagawa na may kasamaan, at wala sa masasama na makakaunawa, ngunit silang pantas ay mga kakaunawa. Nyo, sa panahon ng kawakasan, marami ikang lilinisin, marami ang papuputiin, marami ang dadalisayin. Ibig sabihin, masama ang tao sa panahon na yan. Pero maraming dadalisayin, maraming papuputiin, maraming lilinisin. Pero wala ang wikang makakaunawa sa mga masasama. Yung Biblia, hindi mauunawaan ng masasama. Ngunit silang pantas ay makakaunawa. Kaya lilitaw ang pagkaunawa sa Biblia sa panahon din ng kawakasan. Kaya kaalinsabay nun, lilitaw yung bayang sa Diyos, yung mga taong maglilingkod sa Diyos, kasi sila yung hinuhula ang mga pantas na makakaunawa. Napakaganda ho miski basahin nyo dun sa Bibliang English, mga kababayan. Kitang-kita mo yung panahon natin, dito lilitaw yung totoo sa panahong ito. Pakinggan nyo, babasahin ko sandali para dun sa hindi masyado nakakasakay sa pananagalog ng Tagalog. 12:4, ang sabi rito, But thou, O Daniel, shut up the words, and seal the book, even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall increase. Ang sabi sa 9. And he said, Go thy way, Daniel, for the words are closed up and sealed till the time of the end. Kaya itong Biblia, nakasarado ito Selyado pa. Selyado, nakakandado. The words are sealed up to the time of the end. Ang Biblia talagang nakasara, hindi maiintindihan hanggang dumating yung panahon ng kawakasan. The time of the end, dun lang mauunawa. Ano mangyayari sa time of the end? Many shall be purified and made white and tried, but the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand, but those who are wise shall understand. Tanyo? May makakaunawa nitong aklat na nakasarado pagdating ng panahon ng kawakasan. Yung mga wicked, yung masasama, walang makakaunawa sa kanila. Pero yung mga matutuwid, mga pantas, makakaunawa. Kaya pag naunawaan na ito, magkakaroon ng isang samahan ng mga pantas na maglilingkod sa Diyos. Yun ang sinasabi kay Jeremias, bago dumating ang galit ng Panginoon, magkakaroon siya ng bayan. Hindi dadating yung galit ng Panginoon hanggang hindi niya maisagawa ang haka ng kanyang puso. Alin yun? Bago dumating yung paghukom, meron siyang isa sa katuparan. Anong sabi ng Diyos? Kayo'y magiging aking bayan, ako'y magiging inyong Diyos. Yun o, nakasulat na binasa natin kanina. Kaya tiyak na tiyak sa Biblia, magkakaroon ng bayan ng Diyos. Dito sa Pilipinas, ang chances are 99%. Kasi nasa direksyon tayo ng hula Nasa silanganan tayo Na hinuhula ang magliligtas ang Diyos ng kanyang bayan sa silanganan. Nabasa natin. Ngayon, ang tiyempo sa panahon ng kawakasan. Ang klase, ano naman? Anong klaseng bayan? Kasi dapat alam din natin Ito bang bayang ito ng Diyos o people of God, malalaki ba ang kanilang kapilya? Matutulis ba? Mababasa kasi sa Biblia yun kung gusto mo Pati definisyon makikita mo sa Biblia Kaya aalamin natin sa Biblia, anong klaseng bayan ang bayang ito? Nalilitaw sa panahon ng kawakasan. Malaki ba ito? O maliit? O maliit na maliit? Ito ba isang samahan ng mga elite o matataas na tao? Yan po ang itutuloy natin sa susunod natin pagkikita. Sapat po nakita natin ngayong gabi, magkakaroon ng bayan ng Diyos sa mga huling araw, the time of the end. May time element considered. Ayun. Nakita na natin yung time, tingnan natin yung klase naman. Noong una kong mapanood ang video na ito, mga kababayan, ay kumpleto yan. Hindi po yan pinutol. Ngayon po narinig natin na yung bandang dulo ng video na pagpapaalam na itutuloy ni Brother Eli Soriano ay inedit na.
nawala na po yung portion na pagpapakilala niya doon sa kung anong klase naman na samahang iyan. Sa bandang dulo ng video na ito ay mayroon po tayong idudugtong na yung nawala sa original na video na ito ay nakakuha po ako ng ibang video clip naman na siya po yung karugtong ng video na ito. Atin ang napag-aralan yung mga salita sa Biblia na nagpapatunay na dito po sa Pilipinas, sa dakong ito ng mundo, in this part of the world, meron pong hula ang Biblia na magkakaroon ng pagluwalhati at paglilingkod sa Diyos. At gusto ko pong balikan sandali ang ilang talata para maiugnay natin sa ating pag-aaralan ngayong gabi. Doon po sa Malakias Kapitulo 1, versikulo 11, merong ganitong pahayag dito, ang hula ng Panginoon. Pakinggan niyo po. Sapagkat mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hintil, at sa bawat dako ay paghahandugan ng kamangyan ang aking pangalan. Ang sabi ng Diyos, mula ang wika sa from the rising of the sun unto the setting thereof, my name shall be great among the Gentiles. Mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hentil. Kung gusto ko pong mapansin ninyo ang hulang ito, na ang pangalan ng Diyos magiging dakila among the Gentiles. Hindi ho kasama rito ang Israel. Ang tinatawag pong hentil o Gentiles sa Biblia, yung labas na sa Israel. Maaalaala natin na ang unang lingkod ng Diyos ay ang Israel. Ang unang bayan po na naglingkod sa Diyos ay ang Israel. Ngayon, ito'y hula. Maglilingkod naman sa Diyos pero hindi sa Israel. Nasa dako ng mga hintil. Para liwanagin, puntahan po natin ang 8:41 ng unang hari. Pakinggan niyo po, nakasulat. Bukod dito ay tungkol sa taga-ibang lupa na hindi sa iyong bayang Israel, pagka siya'y magbubuhat sa isang malayong lupain dahil sa iyong pangalan, sapagkat kanilang mababalitaan ang iyong dakilang pangalan. Ayun. Meron hong mga taga-ibang lupa, partikular hindi sa Israel, makakabalita ng dakilang pangalan ng Panginoon, ang sabi sa Biblia. Itong mga taga-ibang lupang ito, binigay po ang direksyon sa Biblia from the rising of the sun, mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon ay magiging dakila ang aking pangalan sa mga hentil, sabi ng Diyos. Kaya ho, maiisip agad natin na itong hulang ito hindi para sa Israel ito. Karaniwan po kasi ang hula sa Biblia sa Israel eh. Pero ito, this particular case, hindi po sa Israel ito. Nililiwanag na ito'y hindi sa iyong bayang Israel. Sa isang malayong lupain, sabi sa Biblia. Na ito, sa silanganan, sabi, mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hintil. Therefore, ito po ay magaganap ang possibility mula sa silangan at hanggang doon sa kalunuran, sa west. Kung mapapansin niyo po ang direksyong ito, east to west, hindi sa Israel. Ang Israel po kasi nasa east din eh, nasa Middle East. Pero ito, east out of Israel. Ang sabi, sikatan ng araw sa mga hintil hanggang sa nilulubugan niyaon. Magiging dakila ang pangalan ng Panginoon, sabi. At paghahandugan ng kamangyang aking pangalan sa bawat dako. Pakiulit mo nga. Sapagkat mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hintil, at sa bawat dako ay paghahandugan ng kamangyan ang aking pangalan. Yan ho yung nung mabasa ng mga paring Katoliko, kumuha sila nung kamangyang, yung alam nyo yon, yung insenso, yung pausok, yung ginaganon. Pinapanood ko yun eh. Noong aking mapanood ang mga video na ito ni Brother Eli Soriano, mga kababayan, ay napaniwala po niya ako sa mga magagandang paliwanag niya tungkol sa mga talatang ito. Bagamat katotohanan na dito nga po sa silanganan magmumula ang pagliligtas ng ating Panginoong Diyos,
Noong panahong ako po ay nagsusuri pa lang, etong si Brother Eli Soriano ay napakagaling magpaliwanag at magsaliksik sa mga verses na nakasulat po sa Biblia. Ngayon, dahil sa patuloy na aking pakikinig, ay napaanib din po ako sa MCGI na yan. Dahil sa mga talatang ito, sino ba naman ang mag-aakala na hindi totoo? Nababasa naman po sa Biblia. Naniwala po ako na noon ay talagang dito sa silanganan magmumula ang pagliligtas ng ating Panginoon Diyos. Subalit mga kababayan, noong 2016 ay nagsimula na po akong magbasa ng Bible. Sa aking pagbabasa ng Bible, mga kaibigan, ay paunti-unti na nabuksan ang aking pagkaunawa tungkol sa mga nakasulat sa Biblia na iyan. At noong 2017, nakita ko na ang bautismo lubog sa tubig ay mali. Doon na po ako nang lamig sa MCGI. Hindi na po ako naniniwala na ang MCGI ang nakalagay sa hula na Malakias 1:11. Bakit mga kababayan? Kasi po, yung bautismong lubog sa tubig ay mali. Papaano ngayon masasabi ni Brother Eli Soriano na yan ay yung samahang nakalagay sa hula ng Malakias 1:11? Kaya doon mga kaibigan, ipinagpatuloy ko po mag-aaral sa mga nakasulat sa Biblia hanggang sa madagdagan na naman ang aking naintindihan na ang tamang pangalan pala ng samahang iyan na sa Diyos ay Church of God Born Again Christians. Nababasa rin po sa Biblia yan mga kababayan. Ngayon, dalawa na po ang aking natuklasan. Ang tamang bautismo at ang tamang pangalan na nasa Biblia. Sa pangalan na yon na binabanggit po ng Malakias, kailangan po tamang pangalan. Ayan, yung tamang pangalan po at saka yung tamang bautismo, magkasama na po dyan. Kasi po, ang unang-unang nakita ko sa Biblia ay mali yung bautismo na ginagawa sa MCGI. Na yan ay bautismo sa tubig na inilulubog yung binabautismohan. Mali po yan. So, doon po ako nag-isip na bakit mali ang bautismo kung MCGI ang tamang pangalan. Kaya itinuloy ko po mag-aral ng Biblia hanggang sa matuklasan ko na ang tunay na pangalan ay Church of God Born Again Christians. Ngayon, meron pa pong isang naidagdag. Yung pangatlo po, nakalakip, ay ang tamang pagtatala ng mga pangalan. Wala rin po sa MCGI ang tamang pagtatala ng mga pangalan. Wala rin po yan. Kaya ito po, noong 2018, nabuo na po yung tatlong sangkap ng kaligtasan na iyan. Tamang pangalan ng iglesia, tamang bautismo, at tamang pagtatala ng mga pangalan. Yan po yun mga kaibigan. Kasi nakasulat nga naman, para maging dakila ang pangalan ng Panginoon, para maipakita mong dinadakila mo, paghahandugan mo ng kamangyang ang kanyang pangalan. Pero ang pagkakamali ng pare nang makabasa ng kamangyang, kumuha nga ng kamangyang, yung insenso sa Kastila. Ganun ho kasi ugali ng pare eh. Pag nakakita ng tinapay,
kunin nyo itong tinapay na ito, tanggapin nyo ito aking katawan. Kumuha rin sila ng tinapay galing sa bakery. Hindi na nila naisip yung tinapay na sinasabi, hindi naman sa bakery manggagaling. Pakinggan nyo, ha? Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit upang ang taong makakain ay huwag mamatay. Ang kumakain ng aking laman, Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. kita nyo, si Kristo, ang tinapay na galing sa langit. Hindi sa bakery, nung makabasa ng tinapay yung mga pare, kumuha ng tinapay galing sa bakery, ipinagsusubo. Para nung mabasa yung kamangyang, kumuha ng kamangyang. Alamin nga natin sa Biblia, may hula ang Diyos sa Biblia na yung kanyang pangalan magiging dakila sa mga Gentiles. Tayo, mga Gentiles tayo eh. Hindi kasi tayo taga-Israel. We are called in the Bible as the Gentiles. The Gentile nation are those nations outside Israel. Ngayon, ang sabi sa hula, paghahandugan ika ng kamangyang ang aking pangalan, sabi ng Diyos, sa bawat dako. Ano kaya yung kamangyang na yon na ihahandog sa pangalan ng Diyos sa dako ng mga hintil? Pakinggan nyo kung ano paliwanag sa Apokalipsis 5. At pagkakuha niya ng aklat, ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda ay nangagpatira pa sa harapan ng kordero na ang bawat isa ay may alpa at mga mangkok na ginto na puno ng kamangyan. Ayun, yung mangkok na ginto, puno ng kamangyang. Ang ginawa ng pare, kumuha nga ng parang mangkok na ginto nga, nilagyan nga ng insenso. Pero hindi nila naintindihan yung ginagawa nila. Huwag naman ho kayo magagalit dahil kaya ko lang naman nasasabi, nagagalit sa akin yung isang tatay nung kasi dun sa Bulacan eh. Hindi ko naman inaatake Katoliko, pinapaliwanag ko lang yung naintindihan ko sa Biblia. Bay, nagalit sa akin. Yung mga anak niyang umanib dito sa amin, pinalayas na lahat yung 3. Galit na galit. Yung pagsasabi mo ng totoo, kinagagalitan ka ng mga tao. Kagaya nun. Nung nabasa ng pare, yung mangkok na ginto, puno ng kamangyang, kumuha nga ng mangkok na ginto, nilagyan ng insenso, saka pinausukan sa altar. Kasi yun daw ang hula sa Biblia. Sa Biblia, tama, may hula. Ang pangalan ng Diyos, paghahandugan ng kamangyang. Kung ipaliwanag sa Biblia, eto, ulitin natin na 5:8. Na ang bawat isa ay may alpa at mga mangkok na ginto na puno ng kamangyan na siyang mga panalangin ng mga banal. Ayun. Ang kahulugan pala ng kamangyang na nandun sa mangkok na ginto, siya ang wikang panalangin ng mga banal. Kaya yung hula na paghahandugan ang pangalan ng Diyos ng kamangyang, hindi ho literal na kamangyang yun ay mga panalangin ng mga taong banal. Yun ang ihahandog sa pangalan ng Panginoon. Yun ang nasa Biblia. Kaya napupuna ko nga yung pare, kung kumuha sa Biblia, literal. Nakakita sila sa Biblia ng kandila. Naglagay nga ng kandila. Literal kandila. Hindi dyan sa kabila. Ilang hakbang lang mag-underpass kayo. Nagkatakot-takot ang kandila, walang tigil ang kandila rin. Nakabasa kasi ng kandila sa Biblia. Ano ba yung kandila sa Biblia? May kahulugan yun, di naman yung kandilang gano'n na kuminsan nakakapirwisyo. Pag naiwan mo sa altar at nalikot ng pusa, pagdating mo, uabo na ang bahay mo. Kung minamalas-malas ka, pati yung baboy mo, malilit yun ng di oras eh. Di ba? Ganun eh. Kasi nakakita ng kandila, nilagyan nga ng kandila eh. Mali yun. Ngayon, yung kamangyang na ihahandog sa Diyos sa mga hintil mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, ang kahulugan pala no'y panalangin sa Diyos ng mga banal, yung kamangyang. Kaya po, dito may hula na sa mga hintil, sa dakong silangan ng mga hintil, sakop na po ang Pilipinas doon. Meron talagang mga taong maglilingkod sa Diyos. Ngayon, establisado na sa ating napag-aralan sa Biblia that there are really people in the Philippines that will serve God. Because the Philippines is one of the directions being mentioned by the prophecy in the Bible, and it can be proven beyond reasonable doubt that the Philippines is a part of God's plan for salvation. Pero, kung dito sa Pilipinas magkakaroon nga ng mga taong maglilingkod sa Diyos, napag-aralan na natin ng nakaraang 2 linggo. Sino kaya ngayon sa mga existing denominations dito sa Pilipinas? Yung mga sa Diyos. Sabi ng mga Jehovah's Witnesses, sila raw yun. Sabi ng mga Sabadista, sila raw yun. O kami, ano sasabihin ko? Natural, sasabihin ko rin. Kung nasa katinuan ako ng isip, ano sasabihin ko? Siyempre, sasabihin ko, kami yun. Tama o hindi? Dahil kung hindi kami yun, ano ginagawa ko rito? Ba't ako nagdadaldal dito? Hindi ba ganon? Natural lamang po na ang kining niya na siya ang tama. Subalit mga kababayan, sa kalaunan, dati po akong member ng MCGI.
Subalit nung ako po ay nagbasa na ng Bible, nakita ko po ang pinakamalaking kamalian ng MCGI na yan. Kamalian ni Brother Eli Soriano ito, mga kababayan. Yan po ang kamalian na hindi po pinapatawad. Yung bautismong lubog sa tubig, yan po ang pinakamalaking mali ng MCGI na yan. Yan po ang kasalanang hindi pinapatawad. Kahit po sa mga nabautismohan, hindi po yan pinapatawad sapagkat mayroon pong bautismong tama. Ito na nga po yung aking sinasabi na nandito po sa Church of God, Born Again Christians, mga kaibigan. Ang tamang bautismo po ay bumubuhay ng espiritong pinatay ng maling bautismo. Tandaan po ninyo yan, mga kababayan. Buong daigdig po, hindi po ipinahayag ng Diyos kung saan-saan. Dito po talaga sa Silanganan, dito po sa Pilipinas, ipinahayag ang tamang bautismo tungo sa kaligtasan. Yan po ay katotohanan, mga kababayan. Ang pagkapahayag po nitong tamang bautismo ay kalakip ng tamang pangalan ng iglesia. Yan po ang tinatapik ng video na ito, mga kaibigan. Yan po ang ating nilalagyan ng reaksyon sapagkat ang MCGI, magaling nga po si Brother Eli Soriano, kaso hindi po ibinigay sa kanya ang tamang bautismo. Ang ibinigay po kay Brother Eli Soriano ay ang maling bautismo upang kumalat muna sa buong daigdig ang maling bautismo na lubog sa tubig, sapagkat siya po ang pinakamagaling na magpakalat ng bautismo na yan sa buong daigdig sa kanyang panahon. Ngayon, mga kaibigan, nung kinuha na po ng Diyos si Brother Eli Soriano, ay inihayag na po ng Diyos, ipinalabas na po ng Diyos ang tamang bautismo, nakalakip po diyan yung tamang pangalan ng iglesia at tamang pagtatala ng mga pangalan. Dito lamang po sa Church of God, Born Again Christians, mga kababayan. Isipin nyo, mga kababayan, kaya natural lang sabihin ng bawat isa siyang sadyo, siyang tama, at doon hindi tayo nagagalit. Bakit sila ganon? Kasi naniniwala sila, totoo yun eh. At hindi ko sila sinisisi ron. It is their right to believe. And they are in their right senses to believe that they are in the truth. Amen? So am I. Di ba? Ako'y nasa tamang pag-iisip ko rin kung sabihin kong kami ang katotohanan. Amen? Maganda po ang sinasabi ni Brother Eli Soriano tungkol sa kanyang paniniwala na sasabihin niya na siya ang tama. Subalit, mga kababayan, ang sinasabi ko naman ngayon ay katotohanan na ang bautismo na lubog sa tubig ay maling aral at turo sa MCGI. Yan pong bautismo na yan ay hindi yan tungo sa kaligtasan, kundi yan po ay tungo sa kamatayan. Basahin po natin ang Roma 6:4, mga kaibigan. Ganito po ang ating mababasa sa Roma 6:4. Tayo nga ay nangalibing, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Ayan po, kayong lahat na nabautismohan ng bautismong lubog sa tubig. Ito po ang mangyayari sa inyo. Tayo nga ay nangalibing, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Saan po kayo nalibing, mga MCGI members? Sa puso ninyo. Yung ibinigay ng Diyos na Espiritu sa inyong mga puso ay nakalibing na dyan kapag ka binautismohan ka ng bautismo tungo sa kamatayan. So, nangalibing po kayo. Lahat kayo na binautismohan ng bautismong lubog sa tubig. Ito po ay sa inyo. Tayo nga ay nangalibing, nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Yan po ay hindi naunawaan ni Brother Eli Soriano. Yan po ay hindi naunawaan ni Brother Eli Soriano. Tandaan po ninyo yan, mga kaibigan. Pagpatuloy po natin ang Roma 6. Na kung paanong si Kristo ay
nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama. Mayroon pong isang bautismo sa pamamagitan naman ng kaluwalhatian ng Ama. O, nakita po ninyo ang Roma 6:4. Yung unang bautismo, kalakip sa kamatayan, lubog sa tubig. Etong kaluwalhatian ng Ama na bumuhay sa ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang bautismo sa tubig pa rin, ang kaso nga lang ibubuhos na tubig, hindi po ilulubog sa tubig. Ulitin po natin na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama. Ayan po yan mga kaibigan, yan po yung dakilang pag-ibig. Yung kaluwalhatian ng Ama bumubuhay. Yan po yung ikalawang dakilang pag-ibig naman. Bumubuhay. Tuloy po natin. Ay gayon din naman tayo ay makakalalakad sa panibagong buhay. O, makalalakad sa panibagong buhay. Yes. Kapag tinanggap mo po itong bautismo na ginawa ng Panginoong Diyos kay Panginoong Jesucristo na tinatawag dito sa talatang ito na kaluwalhatian ng Ama. Kaya lahat naman po na binautismuhan ng lubog sa tubig, kapag ka mabautismuhan ka naman sa pamamagitan ng tamang bautismo na ibinubuhos na tubig, yan po yung tinatawag sa talatang ito na kaluwalhatian ng Ama. Bumubuhay sa mga patay. Bautismo na bumubuhay sa mga patay. Yan po yan mga kaibigan. Kung nalalaman po ninyo ang aking sinasabi, paniniwalaan po ninyo na ang bautismo na ito ay yan ang binabautismo sa mga patay. Pero hindi pa literal na patay ang kanilang katawan, kaluluwa, hindi pa. Ang patay, yung espiritu. Bubuhayin po muli yan ng tamang bautismo. Balikan po natin ang video mga kaibigan. Di ba? Pero, it is not a question of what you believe and what you say. It is a question of truth. Sino ang pinatutunayan sa Biblia na samahang sa Diyos? Gusto nyong makilala, mga kababayan? Yung samahang sa Diyos, ayon dito, wag natin papangalanan. Lagyan lang natin ng mga palatandaan. Kayo na umalam. Payag ho kayo? Eto, limbawa, sinong santo ang may aso? Kita nyo, di alam nyo kung sino yung santong may aso. Si San Roque kasi, kung kilala nyo, di ba may sugat yun dito? Nakalilis, ganon. Tapos yung aso naman, ando sa harap niya, dinidilaan. Sabi naman ni San Roque, nakaganon siya. Ang ibig sabihin, San Roque, luhod kayo ng luhod sa akin. Yung sugat ko, hindi ko mapagaling. Doon kayo lumuhod. Yun ang sabi ni San Roque. Sinong santo ang may apak-apak na ahas? Ano? La Purisima Concepcion. Tama, hindi. Sinong santo ang nakasakay sa kabayo? Na pagka mananalangin ka, hindi mo naman pwedeng pakiusapang, hoy, paalisin mo naman muna yung kabayo mo, ako'y luluhod, pati kabayo naluluhuran ko. Sino yon? Si Santiago, apostol. Diba? Kaya sasabihin ko yung palatandaan, kayo na lang manghula ng santo. Ayun po, ang ating gagawin ngayong gabi. Babasahin ko ang mga palatandaan sa Biblia na nagpapakilala ng isang samahan. Kung ito ngay sa Diyos, kayo na lang ang bahalang mag-isip. Hindi ko sasabihin kung alin yon. Kayo na ang bahala. Kung kanino lalapat, payag ko kayo? Ako naman hindi naman ako matigas ang kalooban. Ako'y bukas puso sa Diyos. Na pag sinabi ng Diyos, kahit ayaw ko, gusto ko na rin. Ganon. Di ba? Totoo, kung sabihin ng Diyos, wag akong kumain ng kanin, hindi ako kakain ng kanin Kahit na ako'y Pilipino kasi, kahit naman di ka kumain kanin, mabubuhay ka pa rin Ako'y napatunayan ko nung ako'y magkaroon ng sakit sa puso nung araw 1979 ako'y ooperahan sa puso, wala lang kong pera Hindi ako nagpa-opera. Sabi ng doktor ko, magbawas ka ng timbang, huwag kang kakain ng kanin. Ang kinain ko, puro gulay, prutas, isda, prutas, walang mantika, puro bawang. Bawang, kain ng bawang, kain ng aspirin, kain ng bawang. Awa ng Diyos nung 1978 yun. 1981, nakakatakbo lang ako sa awa ng Diyos. Walang operasyon.
Nakakatakbo ko eh. Nung hindi pa ako nagte-therapy, 3 lakad ganun. Hingal ako. Yung pala, rheumatic heart daw yun. Ha? Yung tumitigas ang balbula ng ano. Eh, kaya napatunayan ko noon, sa loob ng 3 taon, kung kumain man ako ng kanin, 1 kutsara lang eh. Natatakot pa ako noon. Pero kinakain ko, puro gulay, puro prutas. Awa ng Diyos, oh. Nahinto yung aking rheumatic heart. Kaya po pwede tayo mabuhay ng walang kanin. Eh kung sabihin ng Diyos, wag na tayong kakain ng kanin, pwede naman yun eh. Masyado lang tayo matigas ang ulo eh. Adan, lahat ng bunga ng punong kahoy sa halamanan, makakain mong may kalayaan. Ito lang ito, wag mo lang kakainin to. But kung alin yung ayaw ipakain siya nila mo ng mag-asawa, ayun, napasama ito. Ganon lang kasi tayo eh. Masyado tayo, ayaw natin na madidisiplina. Sinabi na nga eh, no overtaking. Overtaking pa rin. Wala tayong galang sa batas. Karaniwan sa tao. Walang galang sa batas. No littering. Bawal magtapon ng basura. Eh, titingin muna siya sa pito. Bawal magtapon pag may makakakita eh. Pag wala, dali-dali. Yun, ganun ang tao. Kaya, ako'y natatawa eh. Sa Katoliko, bawal magsugal eh, kala nyo? Basahin nyo katisismo, bawal ang sugal. Kaya, aalamin ho natin sa Diyos, Diyos, sino kaya totoo rito sa aming bansa? Lahat ho ito yung mga totoo eh. Pero kailangan patunayan eh. At ang magpapatunay, hindi yung bunganga ko. Ang dapat magpatunay, ang bunganga ng Diyos. Amen? Sa Biblia. Kailangan ng Diyos ang magsabi. Bakit? 18 ng 2 Korinto. Pakinggan nyo nakasulat. Sapagkat hindi subok ang nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi ang ipinagtatagubilin ng Panginoon. Hindi subok yung nagtatagubilin sa sarili, kundi yung ipinagtatagubilin ng Panginoon. Hindi ko sinabi mo na ikaw ang totoo ka na nga. No. Iba yung sabihin mo na sa Diyos ka. Pakinggan nyo. Ibang yung sabihin mong sa Diyos ka kaysa sabihin ng Diyos na kanya ka nga. Amen? Eh, kahit 1,000 beses mong sabihin na sa Diyos ka eh. Sabi naman ng Diyos. O, di ba Diyos? Kami sa'yo, no? Hindi ba? Eh, meron mga sabi, sila raw eh sa Diyos eh. Pero manluloko. Pakinggan nyo. Sapagkat sa gitna ng aking bayan ay nakakasumpong ng mga masamang tao. Sila'y nagbabantay, gaya ng pagbabantay ng mga mamimitag. Sila'y nangaglalagay ng silo. Sila'y nanghuhuli ng mga tao. Kung paanong ang kulungan ay puno ng mga ibon, gayon ang kanilang mga bahay ay puno ng karayaan, kaya't sila'y naging dakila at nagsisiyaman. Eh, mga pastor, nagpapayaman, ano? Masasamang tao yan, nagpapayaman. Nanghuhuli ng mga tao para magpayaman. Eh, sila ba, nagsasabi ba silang hindi sila sa Diyos? Mikas 3:11. Ang mga pangulo niya'y nagsisihatol dahil sa suhol, at ang mga saserdote niya'y nagtuturo dahil sa upa, at ang mga propeta niya'y nanghuhula dahil sa salapi. Gayunmay sila'y sasandal sa Panginoon at magsasabi, hindi baga ang Panginoon ay nasa gitna natin? Kita nyo, manluloko na eh. Pero sumasandal pa sa Diyos. Dinadahilan pa ang Diyos. Sila ay nagtuturo dahil sa upa. Gayon may sasandal sila sa Panginoon at magsasabi, di ba ang Diyos nasa gitna natin, ano? Kaya nga kung kausapin niya, di ba mga kapatid, tayo totoo, no? Sabi naman ng member, Amen! Hindi ko sinabi ng pastor, totoo na nga. Umpisahan na natin yung sinabi ng Diyos. Sino ang sa Diyos? Sa gitna ng lahat ng mga organisasyong nasa Pilipinas, meron ba sa Diyos? Let us now read the possibilities. Sa Biblia. Unang tanungin natin, kailan lilitaw yung sa Diyos? Kailan? Kung totoong magkakaroon ng sa Diyos na samahan sa Pilipinas, kailan siya lilitaw? Kailan? Di ba mahalaga yung time element, ano mga kababayan? Pakinggan nyo, sa isang talata ng Zacarias 8, versikulo 7. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Hindi ho ako may sabi niya, no? Kung may sabi niya, the God of hosts, the God of Israel. Ano ang sabi niya? Narito, aking ililigtas ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. Ayan. Sabi ng Diyos, ililigtas ko ang aking bayan
sa lupaing silanganan. O di magkakaroon talaga ng bayan ng Diyos sa lupaing silanganan. Tatanungin ko kayo uli, mga kapatid, wag naman hong maging masama sa inyo. Nasaan ho ba ang Pilipinas? Di ba? Nasa silanganan. Sabi ng Diyos, magliligtas yan ng kanyang bayan sa silanganan. Tanong, kailan magkakaroon ng bayan ng Diyos sa silanganan? Kailan magkakaroon ng bayan ng Diyos? Ito ba nung araw pa, nandun na? Kagaya nung inaagaw-agawan nung iba? Kami ka ang una. Kami na noong pampanahon ng mga apostol, lumitaw na kami. Sabi naman ng isa, kami lumitaw sa bagsik ng hula. Kaya, si kapatid ay lumitaw noong 1914 kasabay ng digmaang pandaigdig sa bagsik ng hula. Yung paglitaw question na yun sabi ng Diyos, magliligtas siya silanganan, bayan ang ililigtas niya, kanyang bayan. Tatanungin natin ng Diyos, siya may sabi magkakabayan pala siya sa silanganan. Tanong, ito bang bayang ito, Diyos? Dati mo na bang bayan ito? Pakinggan nyo, sa isang talata ng gawa ng mga apostol, ganito sinasabi sa banal na kasulatan. Sinaysay nga ni Simeon kung paanong dinalaw na una ng Diyos ang mga hintil upang kumuha sa kanila ng isang bayan sa kanyang pangalan. May hula po pala, sabi ni Simeon, kukuha ang Diyos ng isang bayan sa mga hintil. Therefore, hindi sa Israel ito. Tiyak na tiyak tayo, this is apart or this is not Israel. This is apart from the first congregation. Ito'y iba dun sa una dahil ito'y bayan na gagawin ng Diyos, kukunin niya sa mga hintil. At ito'y pinakita na ni Simeon sa kanyang pangangaral nung una na kukuha ang Diyos ng isang bayan sa mga hintil. Ito ba bayan dati ng Diyos ito o hindi? Pakinggan nyo sa 2 ganito ating mababasa kay Pedro na nang nakaraang panahon ay hindi bayan, datapwat ngayoy bayan ng Diyos, na hindi nagsipagkamit ng awa, datapwat ngayoy nagsipagkamit ng awa. Nakita nyo? Merong bayan na hindi pa existing nung panahon ng mga alagad, pero magiging bayan ng Diyos at ito nga'y magaganap sa mga hintil. Sabi, kukuha ang Diyos ng isang bayan sa kanyang pangalan sa mga hintil. Tayo po'y kasama sa mga hintil. Kaya ang posibilidad na magkaroon ng bayan ng Diyos sa bansang ito ay hindi very remote. Hindi. Kasi tayo nasa mga kahintilan. Ngayon, ang sabi, sa silangan magkakaroon ng bayan ng Diyos. At itong bayang ito, hindi pa umiiral nung panahon na yon. Kailan ito mag-uumpisang umiral? Pakinggan nyo, sa Jeremias 30:24. Ang mabangis na galit ng Panginoon ay hindi darating hanggang sa maisagawa, at hanggang sa kanyang maisagawa ang haka ng kanyang puso. Sa mga huling araw ay iyong mauunawa. Meron ng tinutukoy, mga huling araw, mauunawa. Ano mangyayari pag naunawa na? Basa. At kayo'y magiging aking bayan, at ako'y magiging inyong Diyos. Ayan. Magkakaroon ng bayan ng Diyos sa mga huling araw. Pagka naunawa yung kasulatan, magiging aking bayan kayo, ako'y magiging inyong Diyos. Sabi ng Panginoon, kailan mauunawa? Sa mga huling araw. Ngayon, tanong, sa Biblia, ano yung tinutukoy na sa mga huling araw ay may mauunawa at magkakabayan ng Diyos? Sa Biblia, anong kahulugan nun? Mauunawa, magkakaroon ng bayan ng Diyos sa mga huling araw. Anong panahon yon? Pakinggan nyo kay Daniel, Kapitulo 12, ganito ating mababasa. Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paruot parito at ang kaalaman ay lalago. Bebe. At sinabi niya, yumaon ka ng iyong lakad, Daniel, sapagkat ang mga salita ay nasarhan at natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang lilinisin at papuputiin at dadalisayin. Ngunit ang masasama ay gagawa na may kasamaan at wala sa masasama na makakaunawa. Ngunit silang pantas ay mga kakaunawa. Meron hong makakaunawa pagdating ng mga huling araw, yung panahon ng kawakasan. Mauunawa yung salita ng Diyos, tapos magkakaroon ng bayan ng Diyos. Kailan ho mangyayari? Sa mga huling araw, sa panahon ng kawakasan. Ano ho yung
yung panahon ng kawakasan? Sabi kay Daniel, sa panahon ng kawakasan, maraming tatakbo ng paro't parito. Ang kaalaman ay lalago. Many shall run to and fro, and knowledge shall increase. Pag-aralan nyo, kailan lilitaw yung pagkaunawa para magkaroon ng bayan ng Diyos? Pagkaho ang karunungan o ang kaalaman ay malago. Ano yung panahon na yon? Panahong maraming tumatakbo ng paruot parito. Doon mauunawa, doon magkakaroon ng bayan ng Diyos. Ang hula nasa Biblia, yung unawa sa salita ng Diyos para magkaroon ng bayan ng Diyos, yung pagkaunawa, lilitaw doon sa panahong marami ang tumatakbo ng paruot parito, ang kaalaman malago. Noong 1940 naman, wala namang maraming tumatakbo ng paruot parito eh. Kayo saksi. Di ba nung araw, trambya lang ano? Aabangan mo pa sa poste di parada. Alam mo? Yung trambya nung araw, yun huy parang tren yata yun eh. Hindi ko man nakita yun eh. Pero yun, aabangan mo raw sa poste di parada, sabi ng lola ko. Kahit magpapara ka ng magpapara, pag wala ka sa poste di parada, lalagpasan ka nun. At yun, madalang na madalang. Yung panahon na yun, noong 1914, wala yung maraming tumatakbo ng paruot parito. At ang kaalaman nun, hindi pa ganong malago. Ang katunayan, wala pa nga color TV nun eh. Di ba? Napakaganda po ang pagpapaliwanag ni Brother Eli Soriano tungkol po sa bayang lilitaw sa silanganan, mga kaibigan. Tama nga po, dito nga po sa Pilipinas, magmumula ang pagliligtas ng ating Panginoon Diyos. Yung pagkaunawa po ng mga salita na sinasabi dyan, mga kaibigan. Ito na nga po yung aking sinasabi. Pagkaunawa tungkol sa tamang bautismo, tamang pangalan ng iglesia, at tamang pagtatala ng mga pangalan ng mga umaanib. Yan po ang tatlong sangkap ng kaligtasan, mga kababayan. Hindi nga po yung mga nakalipas na panahon at hindi rin po ang MCGI. Mali po ang MCGI, mga kababayan, sapagkat mali ang bautismo ng MCGI. Kailanman ay hindi pwedeng maging tama ang MCGI kahit napakagaling po ang Brother Eli Soriano. Yan po ang masasabi ko tungkol sa mga lumitaw dito sa Pilipinas, mga kababayan. Kung saan nakalakip ang tamang bautismo tungo sa kaligtasan, siya na nga po yung lilitaw na binigyan ng pagkaunawa. Yan, napakaganda po ang paliwanag ni Brother Eli. Ang kaso nga lang po, ang lumitaw dito ngayon sa Pilipinas na samahang sa Diyos ay ito na nga po yung Church of God, Born Again Christians. Kaya yung sabi nila, lumitaw daw sila doon sa panahon na yon. Yung inyong claim nagpapatunay na hindi kayo yung hinuhulaan sa Biblia, ang lilitaw na bayan ng Diyos. Bakit? Masyado kayong advance ang pagkalitaw nyo. Adilintado kayo masyado. Bakit? Kasi sinasabi sa direksyon ng Biblia, sa timing ng Biblia, lilitaw yung pagkaunawa para magkabayan ng Diyos. Sa panahong maraming tumatakbo ng parot parito, ang kaalaman ay malago. Malago ang kaalaman. Panahon natin yun, di ba? Pati mga computers ngayon, kahanga-hanga eh. Kaya ako, di ako naniniwala, totoo yung lumitaw noong 1914 eh. Pagpaumanhin nyo. Kasi wala siya sa hula eh. Ang nasa hula, lilitaw sa panahong maraming tumatakbo ng paro't parito. Ngayon talagang marami. Pero mo sa dagat, nagkakabanggaan ang mga bapor. Kung hindi marami yan, ba't magkakabanggaan niya? Pati ba naman sa langit eh, laki-laki nun na yun, aeroplano yung nagbabanggaan pa rin. Sa dami. Kaya, totoo yung sabi ng Diyos, maraming tatakbo, paro't parito. Sa lupa, sa papawirin, pati sa dagat eh. Pati nga sa ilalim ng dagat eh. Di ba? May mga submarino. Ngayon, kailan naganap yan? 1914 ba yan? Ang kaalaman ba nun, malagong-malago na, kagaya kayan? Hindi. Mas malago ngayon. Pati nga, bisipin mo, pati rilo. Pati rilo, may camera na. Ano ba ikang oras, pare? Gaganon yung rilo sa mukha mo. Pala, kinukulang ka ng retrato, di mo alam. Ipakukulam ka pala. Iba ngayon, kala nyo. Iba. Yung kotse, nandun sa malayong-malayo eh. May pipindutin yung may hawak na eh. Mag-uumpisa na mag-start at lalamig na yung aircon. Pino mo? Iba ngayon. Telepono nga eh. Dati nagmamadali kami. Pagkatatag telepono, bababa ka pa, makikisuyo ka pa doon sa mga tindahan eh. Ngayon, kahit nasa barko, dadayal ka lang. Hello? At mo,
Ngayon natupad yung sinabi sa Biblia, knowledge shall increase. Marami na ngayong wireless telephone. Kayong mga cellular phones na yan, kahanga-hanga nga yung pagkakagawa niyan eh. Kahit ka saan dun eh, nakakatawag ka sa bahay. Laking ginhawa sa akin yun. Kasi ako pag nasa sasakyan ang aking cellular 4 eh. Kasi pagka tumatawag na ako nangangasiwa sa buong Pilipinas eh. Tatawag yung Davao, tatawag yung Cebu. Kahit nasa sasakyan ako, tuloy pa rin ang aming samahan, tuloy ang desisyon. Ibig ko po sabihin, sa pamamagitan ng teknolohiya ngayon, kahit nasaan ka, tuloy pa rin yung pagpapalakad mo ng isang organisasyon. Kahit nga nasa Hong Kong yung mga kapatid, nakakatawag sa akin sa cellular eh. Dahil nyo, ang teknolohiya ngayon, makakausap mo yung taga Hong Kong, maririnig nilang nagtuturo ka kahit wala ka rin sa Hong Kong, kahit nandito ka sa Quiapo. Di ba? Bakit? Dahil natupad yung sinabi ng Biblia, lalago ang karunungan, maraming tatakbo ng paruot parito. Doon sa tiempo na yon ng pag-unlad ng sibilisasyon, doon lilitaw yung bayang sa Diyos. Kaya tanungin na ninyo kung kailan lumitaw yung inyo. Pag ang sagot nyo ay 1900, mali. Ngayon, yung amin ika lumitaw noong 1500, lalo nang mali. Kami ika sa panahon pa ng mga apostol. Ito yan. Sa 28. Meron nagsasabi sila raw mula pa sa panahon ng mga apostol. Delikado yan. Alam niyo kung bakit? Basa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Bakit sinabi ni Pablo, ingatan ninyo iglesia ng Diyos? Bakit? Aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. Ayun. Pagkaalis pala ng mga apostol, pagkamatay nila, magdadatingan yung grievous wolves, mga ganid na lobo. Kaya kung may relihiyon na umaangkin sila raw ang kahalili ng mga apostol, yon ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan. Itatalikod nila ang tamang pananampalataya sa Diyos. Papalitan nila ng katha, 4:3. Pakinggan niyo ang sinasabi ni Pablo kay Timoteo. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. At ihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha. Kita nyo? Aalisin sa katotohanan yung tenga ng mga tao, ibabaling sa katha, sa invention, sa sari-saring kathang isip. Ayun ang mangyayari sa relihiyon pagkatapos ng mga apostol. Kaya delikado yung nagsasabing sila sa mga panahon pa ng apostol lumitaw eh. Yun namang naglitawan itong 1900s. Lalong delikado yung mga fundamentalist na yan. Wala sa hula yan eh. Ang hula kasi, lilitaw yung samahang sa Diyos, yung bayan ng Diyos, sa mga huling araw, sa panahon ng kawakasan. Anong tiyempo yung panahon ng kawakasan? Maraming tatakbo ng paruot parito, ang kaalaman ay lalago. Ano pa ang sabi sa tiyempo na yon? Marami ang lilinisin. Ngunit, ikaw o Daniel, 9. At sinabi niya, yumaon ka ng iyong lakad, Daniel, sapagkat ang mga salita ay nasarhan at natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang lilinisin at papuputiin at dadalisayin, ngunit ang masasama ay gagawa na may kasamaan at wala sa masasama na makakaunawa, ngunit silang pantas ay mga kakaunawa. Sa panahon ng kawakasan, marami ikang lilinisin, marami ang papuputiin, marami ang dadalisayin. Ibig sabihin, masama ang tao sa panahon na yan. Pero maraming dadalisayin, maraming papuputiin, maraming lilinisin. Pero wala ang wikang makakaunawa sa mga masasama. Yung Biblia, hindi mauunawaan ng masasama. Ngunit silang pantas ay makakaunawa. Kaya lilitaw ang pagkaunawa sa Biblia sa panahon din ng kawakasan. Kaya kaalinsabay nun, lilitaw yung bayang sa Diyos, yung mga taong maglilingkod sa Diyos, kasi sila yung hinuhula ang mga pantas na makakaunawa. Napakaganda ho miski basahin nyo dun sa Bibliang Ingles, mga kababayan. Kitang-kita mo yung panahon natin, dito lilitaw yung totoo sa panahong ito. Pakinggan nyo, babasahin ko sandali para dun sa hindi masyado nakakasakay sa pananagalog ng Tagalog. 12:4, ang sabi rito, But thou, O Daniel, shut up the words and seal the book, even to the time of the end.
many shall run to and fro, and knowledge shall increase. Ang sabi sa 9. And he said, Go thy way, Daniel, for the words are closed up and sealed till the time of the end. Kaya itong Biblia, nakasarado ito Selyado pa. Selyado, nakakandado, the words are sealed up to the time of the end. Ang Biblia talagang nakasara, hindi maiintindihan hanggang dumating yung panahon ng kawakasan, the time of the end. Doon lang mauunawa. Ano mangyayari sa time of the end? Many shall be purified and made white and tried, but the wicked shall do wickedly, and none of the wicked shall understand, but those who are wise shall understand. Tanyo? May makakaunawa nitong aklat na nakasarado pagdating ng panahon ng kawakasan. Yung mga wicked, yung masasama, walang makakaunawa sa kanila. Pero yung mga matutuwid, mga pantas, makakaunawa. Kaya pag naunawaan na ito, magkakaroon ng isang samahan ng mga pantas na maglilingkod sa Diyos. Yun ang sinasabi kay Jeremias, bago dumating ang galit ng Panginoon, magkakaroon siya ng bayan. Hindi dadating yung galit ng Panginoon hanggang hindi niya maisagawa ang haka ng kanyang puso. Napakaganda po ang paliwanag ni Brother Eli Soriano tungkol sa bagay na ito, mga kaibigan. Ngayon, ang MCGI ay naitatag bago mag-year 2000. Lahat po ng binanggit niya na nauna sa pagkakatatag ng MCGI ay nasabi na niya na mali, wrong timing. Ngayon, mga kaibigan, sa kanya naman na naitatag noong 1980, mali pa rin, mga kaibigan. Papatunayan po yan ng Biblia, mga kaibigan. Babasa po tayo ng aklat. Ito ay mababasa sa Lumang Tipan. Gayon may magkakapagitan sa inyo at sa kaban ng may 2,000 siko ang sukat. Huwag ninyong lapitan upang alamin ang daan na iyong marapat paroonan, sapagkat hindi pa ninyo nararaanan ang daang ito nung una. Yan po, mga kaibigan. Yan po ang magpapatunay naman na ang MCGI na itatag noong bago mag-year 2000 ay mali din. Kaya nga po sinasabi ko na yung sinabi ni Brother Eli Soriano, ang pag-asa o karapatan ng Pilipinas ay 99% na dito manggagaling ang samahang sa Diyos. Nakalagay po sa hula. Tama po yan. Ito po ang sinasabi ko ngayon. Ang Church of God, Born Again Christians, ay naitatag naman noong 2018. Tumapat po sa hula naman sa Josue na binasa ko. Ito po yun, Josue 3:4. Gayon may magkakapagitan sa inyo at sa kaban ng may 2,000 siko ang sukat. Huwag ninyong lapitan upang alamin ang daan ng iyong marapat paroonan, sapagkat hindi pa ninyo nararaanan ang daang ito ng una. Ayan po, mga kababayan, ang nagpapatunay naman na itong Church of God, Born Again Christians na itatag noong 2018, siya yung tama, sapagkat dyan po inilagay ng Diyos ang tamang bautismo tungo sa kaligtasan na magbubunga ng buhay na walang hanggan. Mga kababayan, lahat po ng ipinaliwanag ni Brother Eli Soriano ay tama po tungkol sa mga hula na yan. Yung mga talata po na ginamit niya ay tama rin po. Ang kaso nga lang, papaano natin masasabi na hindi ang MCGI ang tamang samahan? Mali po kasi ang bautismo nila at sa pagtatala ng mga pangalan. At yung pangalan na MCGI mali rin. Bakit ko po sinasabi? Ang tindig po ni Brother Eli Soriano, mga kababayan, ay umanib lang daw sa dating iglesia na naitatag.
Pero subalit, mali po yung kanyang sinasabi. Dahil, mga kababayan, sa kanya mismo nanggaling na ang mga naitatag ng mga naunang panahon ay mali. Magkakaroon ng tamang samahan ng iglesia sa panahon ng kawakasan. Bakit siya umanib doon sa luma? Kaya po niya tinawag na Members Church of God International. Magkalaban na po yan dun sa sinasabi niya ngayon na ipinapaliwanag niya sa video na ito na sa bandang panahon ng kawakasan ay may maitatatag, mayroong makakaunawa at magkakaroon ng samahan. Di po ba? Ang sinasabi po niya ipinapaliwanag ay lahat ng mga naunang iglesia na naitatag maliban sa MCGI ay mali lahat. Pagdating ngayon ng MCGI, claim niya siya ang tama na sa tamang panahon na. Subalit, intindihin po natin ito. Ang pangalang Members Church of God International ay umanib daw saan? Sa mga naunang iglesia na kung saan inaatake niya yung mga unang naitatag kaysa sa MCGI. Dahil nakalagay nga po sa hula na mayroong lalabas na samahan sa kapanahunan ng wakas. Isa pa pong dahilan na sinasabi ko na hindi yan ang tamang iglesia, Members Church of God International, sapagkat yung international na salita po, panglupa lamang yun. Hindi pwedeng panglangit. Yan po, dalawa na po nagpapatunay na hindi yung MCG ay ang tamang samahan na galing sa Diyos. Maling pangalan po yan kasi ang tindig niya na ibinibida niya umanib lang daw doon sa mga naunang naitatag. Kaya tinawag niyang Members Church of God International dahil umanib lang daw sila sa mga unang naitatag. Samantalang ang video na ito mga kaibigan, mayroong itatayo na samahan sa panahon ng kawakasan. Kaya nung araw, pinili ng Diyos maliit na bansa. Sa ating panahon, may pag-asa tayo, maliit tayo eh. Ha? Maliit itong bansang Pilipinas eh. May pag-asa tayo sa kaligtasan. Meron ba tayong patutuo sa Biblia? Pakinggan nyo sa Ecclesiastes 9:15. Ganito at 14 muna. Nagkaroon ng maliit na bayan at iilan ang tao sa loob niyaon. At may dumating na dakilang hari laban doon at kumubkob at nagtayo ng mga malaking tanggulan laban doon. May nasumbungan nga roong isang dukhang pantas na lalaki at iniligtas niya ng kanyang karunungan ang bayan. Kita nyo, ang kaligtasan nasaan? Nandun sa maliliit. May maliit na bayan. Kakaunti lang ang tao ron. Meron pang dumating na isang dakilang hari. Nagtayo ng malalaking tanggulan laban doon. Hindi talagang api-apihan yung bayan sa pagsasalarawan ng Biblia. Pero meron na kang nakita ron sa bayan na yon, isang dukha. Mahirap. Pantas na lalaki. Tiyak-matyak hindi si KRD yun, bilyonaryo siya. Hindi rin si Cardinal Sin yun. Yung sinasabi sa Biblia sa kanyang paghahalimbawa ng kaligtasan, may nasumpungan na doon sa maliit na bayan na yon, isang dukhang pantas na lalaki. Dukha pero pantas, matalino. Kanyang iniligtas ng kanyang karunungan ang bayan. Ayan. Kaya ang kaligtasan, nasa maliliit. May chance ba tayo mga kapatid? Meron, lahat ng chances nasa Pilipinas eh. Maliit lang tayong bayan eh. Inaapi pa. Oh. Basta may makikita lang sa Pilipinas na dukha at pantas na lalaki, meron kang kaligtasan. Sino yun? Lalaki na yun. Na dukha pero pantas. Pakinggan niyo sa isang talata ng Kawikaan 3:13. Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Siya ay punong kahoy ng buhay sa mga nanghahawak sa kanya
at mapalad ang bawat isa na namamalagi sa Kanya. Ayun ang sabi ng Biblia. Mapalad ang bawat isa na namamalagi sa Kanya. Ang ganda po ng talatang ginamit dito. Tama-tama po yan. Mayroon pong pantaas na lalaki na makakaunawa. Ano po yung naunawaan natin, mga kaibigan? Yung tamang bautismo po. Yan po ang bukod tanging paraan para sa ikaliligtas ng bawat isa. Nakalakip po dyan ang utos ng Diyos na pag-ibig sa kapwa. Ang pag-ibig na ito ay ang pagliligtas sa kapwa. Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan. Ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Siya ay punong kahoy ng buhay sa mga nanghahawak sa kanya. At mapalad ang bawat isa na namamalagi sa kanya. Siya ay punong kahoy ng buhay. Mapalad ang taong makakasumpong ng karunungan at magtatamo ng kaunawaan. Mga kababayan, ito po ang aking sinasabi ngayon. Kaunawaan tungkol sa kaligtasan po yan. Ang kaligtasan ng bawat isa na aking sinasalita ngayon, mga kababayan, ay ang tamang bautismo na siyang nagliligtas sa bawat tao tungo sa buhay na walang hanggan. Ang tinutukoy mo palang tao na po pwedeng maging kasangkapan sa pagliligtas, yung taong nakakasumpong ng karunungan, yung taong nagtatamo ng kaunawaan. Ibig sabihin, may karunungan, may kaunawaan, may unawa, may understanding sa salita ng Diyos. May karunungang mula sa Diyos, kaloob ng Diyos. O paano nyo maiintindihan kung alimbawa ang isang tao ay may kaloob? Kasi masama namang diretsahin ko sa inyo, sabihin ko, siya yun. Ako yun. Ha? Ako! Ako, hindi mo ganun yung mga sugo ng Diyos eh. Narinig po natin ang sinabi ni Brother Eli. Ako! Hindi daw niya masabi. Masama naman daw kung angkinin niya. Nahalata din po niya sa kanyang sarili na hindi po siya ang talagang pinagkalooban ng pagkaunawa tungkol sa bagay na ito. Alam din po niya yan. Sa buong panahon ng kanyang pagtuturo, mga babayan, alam din po niya yan. Ngayon, noong 2019, ay nagkaroon ako ng pagkakataon na makipagtalakayan sa mga MCGI keyboard warriors. Naitatag na po noon ang Church of God Born Again Christians. Sapagkat nai-register po ang Church of God Born Again Christians 2018. Kaya nung first quarter ng 2019, nakipagtalakayan ako sa mga keyboard warriors ng MCGI na umabot sa Brazil, umabot sa convention center ang aming talakayan sa panahong iyan, na ang pinagdidebatihan namin ay tungkol sa tamang bautismo at saka tamang pangalan ng iglesia. Mga kababayan, alam po ni Brother Eli lahat ang mga bagay na yan. Nalaman po niya sapagkat noong 2019 ay nasa Brazil siya. At lahat ng mga kumakalaban sa MCGI ay nire-report sa kanya. Nabanggit na po dyan sa kanya, nalaman na po niya dyan ang pangalang Church of God Born Again Christians. Nalaman na rin niya ang tamang bautismo
nalaman na rin niya na ang bautismo ginagawa niya ay mali. Kaya nakita niyo mga kababayan, pinatigil niya kaagad-agad noon ang pakikipagdebate. Kasi alam na po niya na lumitaw na ang bayan ng Diyos. Ang makakalaban niya ay lumitaw na dito sa Pilipinas. Katotohanan po itong aking sinasabi mga kababayan. Nalaman din ni Brother Eli Soriano na lumitaw na ang tamang iglesia na dito sa Pilipinas mismo lilitaw, sapagkat yung bautismo na pinaglabanan namin, mali yung bautismo ng MCGI, at ipinaliwanag ko rin ang bautismo na ibubuhos na tubig ay siyang tamang bautismo. Hanggang dito na lamang po muna tayo, at tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos na gumagabay po sa atin sa ating pagsasaliksik ng katotohanan upang makarating po tayo sa kaligtasan na nagbubunga ng buhay na walang hanggan. Amen.